Gandang umaga po uli sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikisa sa atin sa ating online mass na ito. Ang devotion ho kay Father Pio ay lumawak na ng lumawak. Dumami na ng dumami ang nagdidebosyon dito sa ating probinsya sa buong Pilipinas. At ito hindi katakataka sapagkat ang patrong Santo Padre Pio ay talagang ang pangarap niya ay marating ang maraming tao, mapaabot ang debosyon sa lahat ng tao sapagkat sabi niya, my mission will continue after I die. Kung marami nang pumupunta sa kanya nung siya'y nabubuhay pa, mas marami ang pumupunta sa kanya pagkatapos siya'y mamatay. At mas marami ang naging deboto sa buong mundo pagkatapos na siya'y mamatay noong 1968. Tatlong mahahalagang pangyayari ang nais kong ibahagi sa inyo para ating pagnilayan sa araw na ito sa kapistahan ni Santo Padre Pio. Una, yung kanyang tinatawag na stigmata. Siya ho ay nandun sa San Giovanni Rotondo nung siya'y magkaroon ng stigmata, September 20, 1918. Nagdadasal siya sa isang choir loft. Meron ho doon sa choir loft na image ng krus ni Kristo. At nung siya'y nagdadasal, at sabi niya, nakita niya, awang-awa siya sa itsura ni Kristo. At siya iyak na iyak, bakit siya naghihirap ng ganong katindi. At sa gitna ng kanyang pagkaawa kay Kristo, na sabi niya, sana ako'y papag-sharein mo ng iyong kahirapan. Sa kadadasal niyang gayon, bigla siya'y nawala ng malay. Nakakatulog siya doon sa harapan ng krus sa may choir loft na yon habang siya nagdadasal ng gabi. Nung siya'y magising, nakita niya ng may dugo ang kanyang dalawang kamay, ang kanyang tagiliran at ang kanyang paa. Diretso siya sa kwarto, gasan niya, pinanasan niya, tuloy-tuloy ang pagdurugo. Siya ho ay kauna-unahang pari sa buong kasaysayan ng simbahan na nagkaroon ng stigmata. Si San Francisco de Assis nagkaroon ng stigmata pero madali lang yun sa kanya. Parang 2 taon lamang. Pero hindi ho siya pari, brother lang ho siya. Si Santo Padre Pio pari, 50 taon sa kanyang stigmata. Hindi niya malaman kung siya bakit binigyan ng ganito. Maliban sa kanyang pananalangin, ako'y pinapapag-share sa kahirapan ni Kristo. Isipin niyo, halos araw-araw, nararamdaman niyang siya pinapako sa krus. At tuwing siya nakakaramdam ng pagpako sa krus, iniaalay niya ito sa mga naghihirap, sa mga may sakit, sa mga may problema. Hindi niya gusto ang stigmata pero binigay sa kanya, ginagamit niya ngayon yung kanyang kahirapan para maging bahagi ng pananalangin para sa iba. Habang ako'y naghihirap, ito'y iniaalay ko sa iba. Parang iba'y gumaling, parang iba'y makalampas sa kahirapan, parang iba'y maligtas at makarating sa langit. Yun ho, ang kay Padre Pio. Marami hong di naniwala sa kanya. Tinawag pa nga ho siyang iskandalo dahil pinupuntahan siya ng maraming tao. Pinagbawalan siya ng Roma na magmisa ng halos 3 taon sa labas. Hindi ho siya pinalalabas. Parang siya'y naka-house arrest dahil sa kanyang stigmata. Pinayagan lamang siya magmisa doon sa isang maliit na chapel sa loob ng kanilang kumbento. Na ako'y mga 6 na beses nakapagmisa po doon sa chapel na yon. Pagkatapos pinayagan na siyang lumabas. Para hindi maiskandalo mga tao, nilalagyan niya ng mittens ang tawag, parang gloves na putol. Para taklob ang kanyang sugat. Pero habang suot niya yon, dumudugo naman ang kanyang kamay. Kaya nakayad ng dugo sa kanyang kamay. Tuloy-tuloy, isipin niyo, may sugat sa paa, may sugat sa kamay, may sugat sa tagiliran. Araw-araw nagmimisa, araw-araw nagpapakumpisal. Yung stigmata ay naging regalo hindi sa kanya laang, kundi para sa mga mananampalataya, para ito'y maging daan ng paalala ng pagliligtas at pagmamahal ng Diyos. Kaya ginamit niyang maigi itong stigmata, hindi para magyabang,
kundi para mapalapit sa Diyos siya at para madala niya ang mga tao sa Diyos. Ako'y nakapasok sa lahat ng halos sa kwartong tinulugan ni Father Pio. Nakaupo ko sa kanyang kama, nakahiga ako, nakita ko yung mga relics doon. Halos lahat ng relics, kung saan siya nagpunta, kung saan siya nag-aral, kung saan siya nagmisa, kung saan siya inordenan, napuntahan ko po. Ay walang simbolo si Father Pio na mas malinaw kaysa simbolo ng kanyang stigmata. Dahil yun po ay kakaiba sa lahat. At yun nagdala ng biyaya sa kanya at naging daan para mga tao tumanggap ng biyaya. Kaya nung nasa shrine, pinauso ko po yung magsuot ng gloves para sapagkat simbolo po yun ni Father Pio. Dahil yun doon nanggagaling ang biyaya na galing sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang stigmata. Pangalawang pangyayari kay Father Pio. Minsan ho siya ay nagpapakumpisal sa isang seminarista. All of a sudden, bigla ho siyang nakaramdam ng masakit na tama sa kanyang puso. Ang kanyang term ay parang sinibat siya sa kanyang puso. Nakaramdam siya noon at siya'y natumba sa sakit na naramdaman niya. Ang tawag ho dito ay transverberation. Ang transverberation, nararamdaman niya ang nararanasan ni Jesus. Nung si Jesus ay tinarakan ng sibat sa kanyang tagiliran, naramdaman niyang pumasok ang tusok ng sibat sa kanyang puso. Kaya dumating ho dito ang puso ni Father Pio, kung kayo po'y nakapunta, yung kanyang puso mayroong parang tela sa gitna, parang mayroong puti. Yun po ang dinaanan ng sibat. Yung transverberation. Naisip ko, bakit kaya puso? Bakit puso? Sapagkat ang puso ang ating tinatawag na pinagdadaanan ng pagmamahal. At sabi doon ang kanyang tinanggap na sakit ay katulad ng sakit ni Kristo na kahit na siya kahit nagbinibigay ni Jesus sa kanyang sarili, ang kanyang awa at habag sa kanyang puso, ay nasasaktan pa rin siya. Ganon si Kristo. At yun ay pinadama kay Father Pio. Kaya ho si Father Pio ay ang kanyang matinding debosyon ay debosyon sa Sacred Heart. Yung efficacious novena to the Sacred Heart na debosyon ng mga apostolado ng panalangin. Dahil alam niya yung puso ni Jesus, yung Sacred Heart of Jesus, yun ang nagmamahal at nagpapakita ng habag. Naramdaman niya yung transverberation na yun. Nangatal ng kanyang buong katawan at hanggang sa siya'y mamatay, nandudun yung tama ng sibat. At nung bumisita nga dito ang heart, nakikita niyo mayroong parang kulay puti nakagayat sa pagitan ng kanyang puso. And what does this mean for us? Ang ibig sabihin po nito, si Father Pio ay puno ng pagmamahal. Katulad ng ang Diyos ay puno na ng pagmamahal. At sa tandaan nyo, kapag kayo nagmahal ng tunay, ay handa kayo masaktan. Hindi ho kayo nagmamahal para sumarap ang buhay. Paalala yun ni Father Pio. Paalala yun ng ating Panginoon. Panghuli, sabi ni Father Pio, my mission begins after my death. Alam nyo, nung siya'y bago pa mamatay, si Monsignor Madlambayan nakapunta ho dun sa San Giovanni Rotondo noong 1966 bago siyang ordain. Ay kita niya yung kapal ng tao sa harap ng simbahan. Sarado pa ang simbahan, ang dami-daming tao. Tapos nung siya pumasok doon sa simbahan, punong-puno ang simbahan. Isa sa mga huling misa ng last 2 years ni Padre Pio. Buhay pa'y dinadayo na ng napakaraming tao sapagkat walang paring may stigmata. Nung siya'y mamatay, lalo pang dumami ang deboto kay Padre Pio. Nung ako'y pumunta noong 2010, 8 years pagkatapos siyang i-declare na santo, ang Padre Pio ay number 2 sa pinakamaraming pumupuntang pilgrims sa buong mundo. Number 2 after Guadalupe, 2010, pinakamarami. Kaya ho ko nainggan yung palawigin ng debosyon sa kanya. Kaya ho yung pinakatugatog ng debosyon sa kanya nung pinadala dito ng mga Franciscan friars at hinayaang makarating dito ang puso ni Padre Pio. Alam nyo, nung dumating ang puso, ay parang ang dumating ay Santo Papa. Sa amin hong tansya, ang bumisita sa shrine, sa Manila, sa Cathedral, sa UST, sa Cebu,
doon sa pinagtipunan ng Eucharistic Congress, pagkatapos sa Davao, doon sa Ateneo, tapos sa Cathedral, tapos balik ho dito sa shrine, hanggang umalis from October 6 to 26, 20 days. Ang tansya ho namin mga 7 to 8 million ang lumapit doon sa heart ni Father Pio. Sabi ho ng mga Fransiskanong sumama, nung dali yung puso ni Father Pio, hindi nila ito nakita kahit San Giovanni Rotondo. Ganitong karaming lumalapit sa puso ni Father Pio. Doon ho'y regular na ipinuprosesyon yung relic. Marami rin ang tao pero hindi ho kasing dami na nagpunta. Bakit? Sapagkat ang mission ni Father Pio nagpapatuloy pa hanggang ngayon. At ito sana yung tinuturo sa atin para tayo magdebosyon sa Kanya. Ako ho, personally, ay personal devotee ni Father Pio. Pamula ho nung siya'y makilala ko, nung ako'y mapapunta sa shrine, hindi ho ako nagpupromote dahil ako'y Paris Priest at Rector, kundi ho ako'y personal devotee ni Father Pio. Kaya ho ako'y malapit na malapit kay Father Pio at naramdam ko malapit din si Father Pio sa akin. Ito hong larawang ito ni Father Pio ay nahingi ko po sa aking kapatid, Ate Yoli, at yan po yung niregalo niya dito sa ating parokya. Kaya ho, ako'y talagang gusto ko magka-image dito ni Father Pio. Nahingan ko ho ang aking kapatid at yan ho'y binigay niya para sa atin, para sa ating pagdedebosyon. Ang aking panganay na kapatid na babae, nandito ang kanyang anak at manugang para sa araw na ito. Dahil lumawak pa ang misyon ni Father Pio para tayo ay mapalapit sa Diyos. Para si Father Pio ay maging daan para tayo mapalapit sa Diyos at makatanggap tayo ng biyaya sa pamamagitan ni Father Pio. Alam niyo po ba ang tatlong tripod na tawag namin ng kabanalan ni Father Pio? Una, pagmamahal sa misa, sa banal na Eucharistia. Talagang taimtim ang pagdadasal niya pag nagmimisa. Kaya hindi ho siya nagmamadali. Minsan naabot siya ng 2-3 oras sa pagmimisa dahil ninanamnam niya ang dasal. Pangalawa, pagkukumpisal. Siya ho'y nagpapakumpisal kumisan 18 hours, dire-diretso. Ang mga tao'y napila, kumisan 1 taon pa nagpapalista para makapalista sila para makapagkumpisal. Yan po si Father Pio, confessor. At panghuli, napakatindi ho ang kanyang debosyon sa mahal na ina, kay Mama Mary. Lagi siya nagdadasal na rosaryo. Yung dati 3 mysteries, dinadasal niya araw-araw. Doon sa Pietro Elcina, meron siyang tinatawag na yung daan ng rosaryo. Doon siya naglalakad. At dinadasal niya ng halos 2 oras, 3 oras, magbalikan sa gitna ng init at lamig para magdasal na rosaryo. Kaya sabi niya, pagka daw tayo nalulungkot, nahihirapan, lumapit tayo sa mahal na ina. Hindi niya tayo pababayaan. Ngayong araw na ito, sana ho tayo pagpalaing lahat. Dami ho may sakit, dami nagkakaproblema. Si Father Lubis ay naswab na ho kahapon. Iniintay pa ho natin ang result hanggang ngayon. Di pa natin alam kung negative o positive. Pagdasal po natin, ako pinagdadasal ko po siya kay Father Pio. Pati ibang mga pari may sakit, si Father Odong, si Father Toter, iba pang mga tao may sakit na nahingi ng dasal. Minsan ay may pamilya, tinatamaan. Pinagdadasal ko ho sa tulong ni Father Pio at ng mahal na ina. At ang tingin ko, ang Panginoon ay magdadalang awa sa ating lahat. Pagpalain sana tayo ng Panginoon ngayong araw na ito, kapistahan ni Santo Father Pio.